na si Inday Badiday daw at si Ojo Diaz ay one and the same. Iisang tao lang daw. Nay, ikaw ba si Inday Badiday? Wala si Christine Reyes no sa birthday sa lubong ni Marco Gumabaw. Sila pa ba? O hiwalay na? Bakit wala si Sian Lim sa GMA Gala? Talaga naman daw na hindi in-invite ng GMA si Sian Lim. Sinabi ni Carla doon na hindi raw niya kukunin PA si Miss Catherine sa ganyang attitude. Doon sa mga nagtatanong naman sa akin bakit hindi ka pinaayos yung bahay ni Miss Catherine, samantala yung kay Rochelle at kay sa jowa niya, pinaayos natin. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Loy? Ito po si Tita Jen! Lagi na naman po si Papa O, si Monty kanya sa napangapa. Ang lagi ninyong inihirit sa amin. Ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ay! Nako, ikaw pa rin yung pinag-uusapan hanggang ngayon na. Pero hindi ako na-invite sa Senate, no? Ay, hinihintay mo ba? Oo, okay lang ako. Yes or no, okay ako, no? Alam mo, kung wala ka talagang tinatango, Lloyda. Lloyda talaga. Ba't palang joke yun na yung, ha? Ito na nga, di ba? Pag wala ka talaga tinatago, kahit sino mag-imbita sa'yo, di ba? Willing ka to go, willing ka to come. Kasi, syempre, kung armed ka with facts, armed ka with honesty, di ba? Kung kailangan matakot para consistent talaga yung mga sasabihin mo doon. Walang labis, walang kulang. Hindi narinig ka ba, te? Wala. Labis, walang kulang. Hindi, di ba? Ganun naman, pansinin niyo, sino yung mga feeling niyo inconsistent ang kwento doon sa mga inimbita. Sa panig ng mga mula, kay Sandro, kay Nino, at sa panig na ni Dote at ni Nones, sino sa palagay niyo nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling? Ikaw, Lo. Totoo, ha? I invoke my right to self-incrimination. Yan yung mga sandali, ha? Kausapin ko muna yung lawyer ko. Hindi namin napag-usapan yan. Pangalawa, syempre, pag nasa korte na yan, di ba? Hindi naman lahat ng detalye sasabihin mo doon, di ba? Kaya lang, ang Senate hearing, in aid of legislation, tama. Kumbaga, gusto nila malaman, baka kasi may magawa silang batas, o baka pwede nilang i-amend yung mga existing laws, di ba? Dahil nga sa hearing na yan. Pero ayun na nga, nagkasakit pa si Dote. Nagkasakit na, parang nagka-panic attack. Kaya, saan kaya patutungo itong issue ito? Abangan natin, ha? Nay, teka lang. Ito usap-usapan to sa X, yung dating Twitter. Na ang una daw naglabas nitong issue tungkol kay Sandro si Inday Badiday. At si Inday Badiday ay nag-deactivate na ng kanyang account sa X. Ang iba naman sinasabi na si Inday Badiday daw at si Ojo Diaz ay one and the same. Iisang tao lang daw. Nay, ikaw ba si Inday Badiday? Bago ko sagutin yan, we will be right back for more, promise. Ikaw nga! Ikaw nga, confirmed! Hoy, sobrang hindi. Binusesan ko lang si Ate Lutz. Pero ang totoo, hindi ko po kilala yan at hindi ko pa nakikita yung Inday Badiday. But we follow each other. O kaya lang nawala sa X. So yung mga nagbibintang na si Ojo Diaz and Inday Badiday are one and the same. Yan ang gusto nyo palabasin. Di sige.
Pero sa akin po, alam ko ng totoo, hindi naman po ako yun. O, bahala na kayo. Diyos ko, dami-daming hanas ng iba. Alam mo kung bakit? Bakit? O, syempre, ayaw nila sa mga balita ko. O, syempre, yung iba ay taga-ibang network. O, siya, gagawa nila ako ng issue. Sorry, not true. We will be right back. Ay, ikaw nga! Si Ate Lods! Ayaw ba siya mag-tweet? Ayan na nga, Loy, no? As of 2:45 p.m. ng August 16, abay nagbabalik na si Alt Inday Badiday. Mukhang maraming nag-report, ha, ng kanyang page, no? At sabi nga niya, I rose again. Ayan, welcome back, Alt Inday Badiday. At please, ha, hindi po ako si Alt Inday Badiday. Talagang follower lamang po ako niyan. Okay? And at this point, we'd like to greet Marco Gumabaw a happy birthday. 30 na si Marco. 30 na si Marco. 30 na si Marco. 30 na si Marco. Get out! Happy birthday, Sex Bomb Marco! Ayan, nagkaroon nga siya ng birthday sa lubong. Wow! Oh, invite ka? Hindi. Sila namang mga kamag-anak yata yan. Oh. Tapos, ayun nga, syempre, I'm sure meron din celebration yan sa kanyang nire-represent na distrito dyan sa Kamsur. Kung saan, di ba, balita natin ay tatakbong ang congressman si Marco Gumabaw. I'm sure magsa-celebrate siya with his constituents. Ay, teka lang, Nay. May mga nakapansin. Wala si Christine Reyes na sa birthday sa lubong ni Marco Gumabaw. Sila pa ba? O hiwalay na? Ay, plakadong mo si Aura. Ganyan kasi siya. Aura! Ay, nako. The truth is, si Marco Gumabaw at Christine Reyes pa rin. Nagkataon lang na sa birthday sa lubong ni Marco ay meron shooting si Christine. Pero mismong birthday ni Marco, I'm sure magkasama sila. Moment naman nila yun together. Kaya yung mga nagdududa dyan kung bakit wala dun sa birthday sa lubong, may shooting ang lola. At bilang pruweba, ayan bumati si Christine Reyes, ang jowa ni Marco Gumabaw. At nakalagay pa sa kanyang IG story, mahal ko yan, 30 na yan siya. Diba? Ang sweet. So, yung mga nang-intriga dyan, kung bakit hindi binati ni Christine nung asalto at hindi rin inasalto ni Christine si Marco, ayan sila pa rin. Naalala ko lang din, te, bakit wala si Sian Lim sa GMA Gala? Nilipat na rin ba siya sa ABS ulit? Parang hindi yata. Ako nalalabuan ako sa kung lilipat si Sian Lim sa ABS. Pwede siyang lumipat, te. Ayun ay kung tatanggapin siya. Sandali mo na, patapusin mo muna ako, Exo. Hindi nga. Kasi nga, ito nga, ayun nga yung usap-usapan niya. Tapos na yung gala, diba, ang unang pinag-usapan dyan ay si Sandro Mulak. Tapos yung mga bulong-bulungan naman, na talaga naman daw na hindi in-invite ng GMA si Sian Lim. Totoo ba yun? Ayan tinatanong natin hindi po namin kinukumpirma. Pero yun po yung umuikot na usap-usapan. Si Sian Lim ay hindi raw in-invite sa GMA Gala at hinahanap daw ni Sian Lim kung nasa ng kanyang invitation. At nagpa-follow pa rin daw si Sian Lim hanggang sa madiscover ni Sian Lim na hindi talaga siya in-invite. So ang ginawa na lamang daw ni Sian Lim ay nag-abroad sila ng kanyang girlfriend na si Iris Lee. Naggala naman pala, te. Gaga, wala nga sa gala. Wala nga daw. Sa abroad! Gumala sa abroad! Sabi mo Gumala. Yan, hindi pa malinaw yan. Importante marinig natin kay Sian Lim kung ano bang totoo tungkol dito. Kung totoo
hindi siya invited na, bakit nga ba siya hindi na-invite? Eh, di ba, may mga proyekto siya sa GMA? Oo nga, ako rin nagtataka eh. Bigla ko na lang narinig na ang dahilan daw, hindi raw nila gusto yung attitude ni Sian Lim. Sino hindi nagkagusto ng attitude, Nay? Ayun daw yung mga prod staff. Totoo ba yun? Kasi alam mo, no, ang dami ng mga bali-balita kay Sian Lim, no? Oo, mas magandang malinawan niya. Eh, kaso lang, Nay, Oo. Naku, ang kalat ngayon sa SOCMED. Na ano? Yung attitude. Nino? Ni Miss Catering. Bakit may attitude na si Miss Catering? Si Amor? Di ba nga? Dinukot nila yung part ng interview mo. Oh. Tinanong mo kung ano yung nangyari doon sa offer na mag-PA siya kay Ma'am si Carla Estrada. Dati, Miss Catering, nag-guest ka sa Magandang Buhay. Tapos parang nangako si Carla Estrada sa'yo na gagawin kanyang PA. Ano nangyari doon? Yung time kasi noon, yung in-interview ako, mga 3 days nagsara yung TBS. Nag-stop. Nag-stop. Oo, nagsara na. Kaya, nahack din yung account ko. Parang wala na, inayaan ko na lang. Pero may pinangako siya na kunin niya akong PA. Pero wala nangyari. Kahit nagkita nga kami dito sa lugar namin, hindi ko alam kung naalala niya ako. Pero hindi naman ako tampo. Oo, wala sa akin. Okay lang. Hindi naman ako nagkaroon ng galit. Kung gusto niya, siya na lang kunin kong PA. Joke lang! Oo. Alam naman natin, joke lang yan ang bakla. Kasi alam mo naman din ang humor ng lola mo. Yes! Grabe din naman. Pero kung feeling ko, joke lang yan. Kaya nga ako tumawa kasi it was meant as a joke. Oo. Ma-English lang na it was meant as a joke. Pero di ba? Kaya nga, ito naman may pinalalala mga fake code cards na si Carla meron sinabi bilang sagot doon sa tinuran ni Miss Catering sa ating interview sa OGTS Inspires. At sinabi ni Carla doon na hindi raw niya kukunin PA si Miss Catering sa ganyang attitude, mga ganyan. Fake po yan Kaya lagi po natin titingnan yung profile info nung fan page kung for entertainment purposes only, mema lang, satire, mga ganon. Lahat po na makikita natin, bago natin paniwalaan, questionin muna natin. Totoo ba to? Sinabi talaga to? Correct. Diba? Kasi sa talamak po na fake news, hindi na tayo dapat nagpapabudol, di ba nanay? Correct. Dapat po alisto na tayo lagi. Questionin natin yung katotohanan. Questionin din natin yung mga kasinungalingan, di ba? Oo. Sabi nga ni Miss Catering, wala naman yun. Ano lang naman, joke lang naman natin. Yes. Para lang masaya. Kasi nga, pag di nyo panood yung buong interview, di ba, minsan, tatanggapin mo na lang yung clip as it is Kaya kailangan po panoorin nyo, pumunta na po kayo sa OGTS Inspires. Yes. Pero totoo bang inalok siya ni Carla? Oo, inalok. Zoom guesting kasi yun So nakapagbitaw si Carla na, sige, kasama kita, mag-vlog tayo na happy-happy lang, ganyan. At sinabi pa ni Carla, mo pagkatapos ng pandemya, pupunin siyang PA. Natuwa naman si Miss Catering. Pero minsan yung mga ganyan na hindi nakakatuluyan, di ba, napapaganda pa katulad niya, may nagtitiwala kay Miss Catering, di ba, na mga produkto, tapos binigyan pa siya ng lupain para makapagpatayo siya ng bahay. At soon, lilipat sila. Basta hinahanda lang ni Miss Catering. Doon sa mga nagtatanong naman sa akin, bakit hindi ko pinaayos yung bahay ni Miss Catering, samantalang yung kay Rosel at sa jowa niya, pinaayos natin. Sinabi kasi ni Miss Catering, papagawa daw niya yung kabila. So magkaano lang tayo doon, kumbaga mag-share na lamang tayo ng konting kempot doon. Sa bago niya nga itatayong bahay para sa kanyang mahal na ina. Ganon. Tama di ba? Sabi niya, para pagbalik mo daw, nagbago na yung bahay niya. Di ba? Dito na yung kusina, doon naman yung kwarto. Nilipat lang ng pwesto. Di ba? Sabi niya. Look ka rin talaga si Miss Catering. Anyway, nakakatuwa itong Lolo and the Kid, written and directed by Benedict Mike kasi #1 pa rin, sa Netflix. Deserve naman. Di
ba? Napanood ko na. Umiyak ka. Umiyak ako. Nakatulog ako. Nakalimutan ko yung mas nakakaiyak yan, hindi ba? Mas naiyak ako doon kasi 2 days niya ako hindi kinausap. Ikaw naman, Jex, napanood mo din. Oo, 2 beses kong pinanood. Kasi para akong nabitin. So, kala ko haba. Ay, maganda na yung marahara. Ay, hindi ko pinapanood. Ay, Diyos ko, nakakaloka yung ending. My goodness, Diyos ko talaga. Nasyak akong ganyan. Oh my God, yung pala yung kwento noon. Anyway, naku, kung meron kayong pagkakataon, panoorin niyo yung marahara. Pero yung Lolo and Dakin talagang grabe. Ang sakit-sakit panoorin ni Joel Torres. Tsaka ni J.K. Labaho na. Oo nga, di ba? Grabe. Galing-galing Martin. Ayan. May pinanood ka pa tayo, di ba? May tumuti. Ano kukwento ko? Ay, maganda ba yung pelikula? Ano ba yung pinanood mo? Ay, matatapos. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po. Wala kang tanong. Ano yung pinanood mo? Kwento mo na. Ano nga? How was it? Okay. Okay kayo? Ha? Okay kayo? Papanoorin ba namin? Papanoorin namin. Iba-iba naman ang taste ng mga tao. So, panoorin nyo din para makatulong sa industriya. Ano yun nga? Anong movie? Paano na malalaman kung ano yung papanoorin? Pwede off-cam, Lloyd. Pilitin nyo ako dito sa sampaling ko. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si mga Lloyd, mga nanonood dyan at gusto malaman kung ano yung pinanood ni Nanay. Post na mo kayo dyan ng comment. Baka umamin. Di ba? Di ba? Ayan, at subscribe nyo na po kami. Click nyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung ating episode nyo at meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button at huwag pa naman i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya, kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung aming pong vlog tungkol doon sa aming pong new office/studio na merong walk-in closet ni Mama Lloyd. Ako kung gusto yung makita yung aking mga panikuning na gamit, panoorin po yung aming vlog. At syempre, nais natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skincare, para sa pong face, body, and wellness. Diyan po yan sa tapat ng ABS-CBN sa Mother Ignacia Grandia Place po, ground floor. Di ba yan? Oo naman. Kita mo kung gano'ng kayang ano ni Nanay. Biro mo, mag-55 na yan ha, pero ang skin age niya ay 41, darling. Di ba? Gusto mo yun? Di ba? Pinotox ako ng bahagya ni Dr. Ria. Yes, kaya medyo nawala-wala yung lines. Nawala yung lines ko dyan. Bongga. Envy lang po yan. Ayan, at syempre pa ang akin pong panayam pa rin kay Miss Katie Ring. Grabe. Ang taas. At syempre pa, aliw na aliw ang mga fans sa kanya. Yes. Nakakaloka, ha? Sa OG Desk Inspires po yun, nasa I1TFC na rin po. At syempre, yung aking mag-ina po, ang kanilang YouTube channel, Mami Soul, Erin Diaz, at Mira TV. At syempre, ang OG Desk Showbiz Update ay meron din pong fan page, Spotify, at Apple Podcast. Okay? Kung ayaw po makita mga pagmumukha natin, carry lang. At syempre, ang aking pasasalamat. Ay, wala pa siya. Hindi pa. Oh my God. Kabisado naman na nila yun. Okay na yun. Ano nga ba yun? Marinig nila ulit, matagal ako nawala. Ngayon lang ulit ako nakabalik. Sa Tita Jegs channel, panoorin nyo po, may bago po akong vlog dyan. At eto na, pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang A-Care Aesthetic and Medical Center, at ang N-Transition PH. Thank you po! Yes! Ayan. At syempre pa, aking panayam kay Miss Katie Lee. Uy, inulit mo na naman! Tapos na! Kaya, akala ko makakalusot ako. Ayan, syempre, ang aking pasasalamat sa Henry Vera Salon sa Neil Cocktails. At syempre, ang Ideal Vision, maraming salamat for our sunglasses, sa eyeglasses. Ayan, ang dami nilang promo ngayon dyan. Diba, Doc Jessica D? Yes, Doc! Si Doc Jessica D ay magpa-participate
sa ating Kasuso Foundation quarterly Christmas party sa September 22. Yes! Ayan. At syempre pa ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Oz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong iniinit sa amin? Ichigo na dali! La 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 la! Ichigo na dali! La 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 la! Ichigo na dali! Kwento mo na, Pe. Ang alin? Yun ay pinanood mo. Oo nga. Alam mo, sa salbahe ninyo. Curious ka kami para panoorin namin. Sasabihin ko sa inyo kung ano yan at panoorin ninyo. Kasi magkakaiba naman ang ating mga kuro-kuro, mga pananaw sa mga pinanonood natin. Happy ka doon? Ano gusto mong palagan? Ay! Hindi ko gusto! Gusto mo nga kasi panoorin! Kaya tinatanong ko kung happy ka. Ay, ayan na. Ito na.